Okay yan guys, so another Timmy Vlogs na naman tayo. Magandang umaga sa lahat mga ka-TV. So ngayon, magbo-vlog tayo from Gentry to Ortigas. Papatok tayo sa office ngayon guys. So, ayan, samahan nyo ako, chill ride. Tignan natin kung ilang oras natin kukunin. Okay? So see you guys, let's go! So chill ride lang tayo ngayon guys, hindi tayo magmamadali. Kasi ano lang naman tayo, maaga pa naman. So estimated natin guys, mga alas 9 tayo darating sa office. Dahil umalis tayo ng 7:10 dito. So approximately nasa 40 to 45 kilometers ang biyahe. Ang kilometers natin. So samahan nyo ako for today's vlog. So this is the typical morning in Lancaster. By the way, nga pala guys, ang Lancaster sinasabi nila e-bike capital of the Philippines, di ba? Kasi alam nyo naman, sobrang daming e-bike. So makikita nyo paglabas ko pa lang, napakaraming e-bike na. So ingat-ingat lang tayo mga e-bike riders dyan. Shout out sa inyo. Doble ingat, gamit tayo ng bike lane guys, para walang maging problema. Alam nyo naman yung takbo ng e-bike nyo, di ba? Sagad 40 lang yan. Huwag nyo nang ipilit sa 50. Peace out, peace out. So ano lang, safety lang, para sa safety natin lahat. Bike lane lang, mga e-bike riders dyan. So malaking tulong din naman yan, lalo na doon sa mga sa mga pamilya na walang naiiwan na marunong mag-drive. Kasi e-bike guys, ano yan eh, hindi mo naman kailangan ng lisensya dyan eh. Kailangan mo dyan, practice. Alam mo kung ano yung preno, handbrake, yung signal, marunong kang gumamit ng side mirror. So yun yung mga basic. So approaching na tayo, palabas tayo ng Lancaster. Medyo traffic. Alas 7, papasok ang lahat ng tao sa Lancaster. Yan si Kuya, e-bike. O di ba? Mapapansin niyo, dami talagang e-bike. Talagang yun ang isa sa mga main transportation namin dito, means. Lalo na yung mga wala sasakyan, no, na iiwan sa bahay, mamamalengke, may bibilin lang sa talipapa, yan ang gamit nila e-bike. So, tayo naman, mga riders, so doble ingat din tayo. Pwede naman tayo mga sumingit-singit ng konti, basta clear. At saka hindi tayo nagmamadali, yun ang pinaka-importante. Kasi pag yung nagmamadali, nagiging careless na tayo guys eh. So, doble ingat lang. So, okay na. Lancaster Boulevard na naman tayo. Palabas na tayo ng Lancaster. Okay, tignan natin ano yung sasagupain nating traffic guys. So hindi na muna ako magbababa ng aking windshield, kasi relax lang naman tayo sa biyahe. Hopefully okay itong mic natin, hindi masyadong mahangin yung tunog. Oh, what's happening? This is unusual, nagta-traffic dito sa crossing. I'm not really sure why it's happening. So may hindi nagbibigayan ba dyan? Or may konting aberya? So makikita natin yan guys. So sa labas, nanggagaling. So makikita nyo, ayan. Dito pa lang, sa palabas pa lang, medyo traffic na.
I think baka sa pasukan ng St. Edward to guys eh. Oh, grabe. Bakit ganun? Tumutukod? Anong meron guys? This is very unusual sa Lancaster Boulevard. O dahil hindi lang ako pumapasok ng ganito maaga. Usually kasi guys, mga 8, 8:30 ako maalis eh. Pero imposible na nagta-traffic palabas. Wala naman nagga-guard sa labas eh. So, let's go. Titignan natin. Ayun. Dinamo. Medyo delicate kasi niya, madulas eh. Tignan natin pero pina-pina lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Dumadamo na rin tayo. Visit. Anyhow, relax lang. Di tayo nagmamadali. Yan, ayan po ang shuttle ng Lancaster. Nangunguna, magaling na driver. Huwag niyong tutularan yan guys. Napakagaling. I think this is a traffic caused by the St. Edward School. Pasukan na siguro. Medyo may activity siguro dyan. If I not mistaken. Kaya nagta-traffic ng ganito. Bihira to, bihira. Lalo na sa umaga. Usually sa St. Edward to, palagay ko lang. Nga pala, this is our first vlog papasok. Pamula nung nagkaroon tayo ng Insta X4, Insta 360 X4. First time natin siyang gagamitin papasok na vlog. So hopefully maging maganda yung mga shoot natin and maging smooth lang yung ride natin papasok. So dyan nyo din pala makikita guys no, na medyo marami nang nakatira sa Lancaster. Kasi yung volume ng sasakyan nagbi-build up na rin. Pero it should not be this way. Kasi dadaan lang naman yan eh. Unless meron talagang activity na nagkukos ng traffic. Nagpapa one lane siguro yan from 2 lanes. So, tignan natin kung makakasingit tayo dito sa gilid after nitong pagbaba ng tulay. Okay, makakasingit na tayo. Dandaan lang. Mabato, mabuhangin. Excuse me po. Ayan oh, bata ang cute oh. Parang aantok-antok pa oh. Papasok na sa school oh. Sisingit tayo ngayon. Yeah. Okay, clear. So, guys, ito yung pagka experience na kayo ng konti, pwede naman kayong sumingit-singit, pero be sure na doble ingat pa din. Pag alanganin, huwag nyo nang ipilit. Kung kaya naman, dahan-dahanin nyo lang. Huwag na kayong mag-ano. Okay, so I think merong issue. What's the issue, guys? Kuya, anong meron? School? Okay. Oh, so sabi na nga natin, this is the St. Edward effect, guys. Dahil sa school, nagiging one way ngayon yung daanan, palabas ng Lancaster. So lahat, pakanan. Dahil dyan yung access ng school. So hindi lahat nakakakanan agad. Okay, kung makikita nyo, yan oh. Yan lang yon. Paglabas niyan, okay na. Diba?
So dapat gawa ng ibang route yan. I think sa likod, mayroong daan sa likod. Kung mabubuksan nila yun, mas maganda. So sabi ko na unusual ganong oras, nagta-traffic. Either yung school lang talaga at saka yung mayroong aberya somewhere sa daan. So naglalawa one lane yan. So paglagpas dito, tignan nyo, dire-diretso na yan guys. 3 lanes na ulit. Diba? Wala nang aberya. So itong rotonda, I think nagawa na rin to ng paraan. Dati dito din nagcho-choke point. Yung roundabout ng Lancaster, dati itong malaking choke point din. Pero ngayon makikita niyo yung rotonda, 4 lanes na. So 2 lanes paikot, then 2 lanes yung pang-exit lanes. So ayan ang mga gagawin natin. Okay guys, so nandito na tayo sa Imus. Palabas na rin tayo ng Advincula Avenue. So this is our usual way pag pumapasok ako ng motorsiklo. So dire-diretso lang to. Yan, lagpas na tayo sa Unitop. So Unitop Imus yan. Malapit na Unitop dito sa amin sa Lancaster. Pag may mga gusto kang biling anik-anik, marami dyan sa Unitop. So ang destination pala natin guys, sa tayo? Ortigas, Jollibee Plaza. Doon malapit yung office ko. So chill ride, going to the office Monday. So sasagupain natin ang traffic ng Monday, Manic Monday. So mga kulang-kulang siguro mga 1 oras tong vlog guys. Pero hopefully huwag kayong mainip. Siguro magpuputol-putol na lang din ako ng video kung sobrang haba ng video ng ride na to, ng vlog na to. Pero I'll film it from door to door. From bahay namin hanggang office. Then siguro yung pauwi hindi ko na i-vlog kasi most likely doon din naman ako dumadaan. Okay, so andito na tayo, Kawit na. Kawit pa Centennial tayo. Pero may shortcut na dito sa amin from Kawit Police Station, kanan, Evo City Road. Yung Evo City Road, ang labas na nito, Kalayaan na, yung sa may Phoenix na. So mabilis naman palabas, basta may nagta-traffic eh. Nagcho-choke point lang dito guys pagka yung may hindi nagbibigayan. Hindi nagkakasabay-sabay kasi walang stoplight dyan sa dinaanan natin. Pero pag may nagta-traffic, hindi naman kayo aabuti ng siyam-siyam. Okay, so papasok. Eto dati dito ako nagpapa-car wash. Medyo malayo pa, di ba? Galing sa amin. Dahil konti pa lang car wash nun, pero mga after 5 years, dami na nagsulputan na car wash sa Lancaster. Tsaka mas maayos naman, maayos yung mga car wash sa amin, kaya okay na rin. Usually na car wash, 120 sa kotse, tapos 100 sa motor. So ayan, ewan ko kung maririnig nyo pa ako sa mic natin. Ito yung Evo Road. Ang laki nyan guys, oh. Kung nakikita nyo yung view nya yan, pamula nung pagkaliwa natin guys, Evo City na yan. Kaliwaan yan, tapatan yan, ang laki, sobra. Itong po yung nakabinabaybay nating road, commercial yan, Evo City. Ang sabi nila dito, ang development nito, commercial, residential, tapos gagawa nilang parang entertainment city din.
If I'm not mistaken, yung isang hotel or ano dito, developer na bigyan ng ano yan, license ng PAGCOR para magtayo ng casino, resorts and casino. So lalagyan din nila dito ng parang mga Resorts World, Okada, ganon. Ayan ako, makikita nyo sa kaliwa, starting na yung development. Syempre mauuna yung galing doon, tas pabalik papunta rito. Okay na rin, sana maganda yung access road. Kasi ang laking bagay na ito sa mga taga Lancaster pag luluwas ka sa Maynila. Itong road na to, mabilis siya. Yay! Yamaha. Matching yung helmet niya, oh, at saka yung ano. So ito nga pala guys, yung Kawit Interchange. Yung Calax na connecting ng Cavitex. Sana magawa na rin yan. Ang laking tulong sa traffic niyan pagka natapos yan. So kung dun kayo mag-exit, ang tagos nyo na guys dun sa toll gate ng Cavitex na. Di na kayo dadaan dito sa Gahak na to, Centennial Gahak Road. Hindi nyo nababaybayin to. Lalong lalo na nagmamadali kayo, kunyari airport. Yan, from Lancaster, maniniwala na ako na kaya mo ng 30 minutes. Lancaster to Naiya, Terminal 1, 2, 3, kaya mo 30 minutes. Basta meron yung Calax at Calax Cavitex connector. Dire-diretso na talaga yan. Okay, so usual highway palabas ng Cavite. So Kawit na to guys, Kawit. So hindi pa masyadong traffic, tsaka alam ko naka-implement ang stop and go ngayon dito eh. Stop and go scheme. Hopefully makaabot tayo. Dito tayo, huwag tayo dyan. Hindi tayo pasaway eh. So huwag tayo mag-overtake guys. Hindi man tayo nagmamadali. Magka-counterflow. Mahirap na. So habang go, sige, retrat. Shoutout sa mga riders natin dyan na lumalaban araw-araw. Sa mga motorcycle taxi rider natin, shoutout. Bakbaka na kaagad, umaga pa lang. So ayan, napakadami ring mga motorcycle riders na papasok guys. Whew. So dito talaga choke point kasi nga yun nga ginagawa yung ano, Calax tapos connecting ng Cavitex. So after nito guys, sana lumuwag na yung traffic dito sa Gahak. Hopefully magamit ng mga nagtatrabaho papasok ng Metro Manila. Okay, go na. May nagta-traffic ba? Wala. Let's go! Yan na, sagupaan na yan. Okay, so yan, let's go. Oh. Doble ingat lang tayo sa guys, lalo na yung mga ganon. Bus, hindi tayo sasantuin nun. Kaya, pag alangan ng singit, wag nang ituloy. Kasi may mga blind spot yung mga bus na yan eh. Tsaka mga truck, lalo na yung malalaki. So di natin alam kung nakikita nila tayo, lalo na sa mga motorcycle riders. Okay na okay naman sana yung daan dito eh. Talagang marami na lang yung sasakyan.
Yan, dito tayo sa gilid dadaan. So kung di nyo kung di nyo memoryado yung daan, tapos alam nyong pa Manila kayo or pa South kayo, susunod lang kayo sa mga motorcycle riders natin. Kunwari, wala din kayong pang Waze, wala kayong data for Google Maps. Actually, di kayo maliligaw, basta sundan nyo lang yung mga motorcycle riders na pila-pila. Karamihan naman yan kasi isa lang din yung daan, lalo na sa mga non-expressway na daan. So, yun lang yung technique doon. Pero most likely, maganda pa rin. Meron kayong pang Waze. Data, importante yun kasi sinasabi niya kung ano yung mabilis na daan, saan traffic, saan may aberya. So ngayon, dito tayo. Usually daanan ng motor guys, kanan. Pero ako kasi nasanay ako, ayokong dumaan dyan kasi palengke yan eh. So hindi tayo dadaan ngayon, dito ngayon tayo muna. Maghihintay tayo. Kasi gusto ko diretso ako. Instead na kanan, pwede tayong diretso, Island Cove tayo dadaan. Mas mabilis kasi ako eh, mas nabibilisan ako doon. Dito kasi pag ganitong oras, palengke. Daming tricycle, mga motor, tapos yung mga galing Imus naman, doon kayo magtatagpo-tagpo sa may Binakayan Jollibee. Kaya doon nagta-traffic. Kahit motor, medyo talagang dikdikan ng singit. So ito yung last crossing guys from Kawit, bago kayo magbinakayan, then bago kayo magbacoor. Ito yung huling crossing. Kasi ito rin yung crossing ng palabas ng toll gate. Kaya dito nagta-traffic yan eh. Ayan makikita nyo yung mga papasalubong naman sa atin. Yan yung mga galing Manila, Bacoor, galing Las Piñas na papuntang Cavite. Dito talaga dadaan yan. Ganyan talaga, tsaga-tsaga. Okay, let's go. Open na tayo. So, diretso, mas relax ang driving dito, guys. Island Cove ang tagus natin dito. So, pwede tayong makarat-rat. Yun ang gusto ko dito eh. Pag kayong nag-go, tapos, makakarat-rat ka. So, ayan yung pakaliwa na yan, makikita nyo. Ayan yung palabas ng Cavitex. So, tayo diretso lang. Di naman tayo, expressway legal. So dire-diretso lang tayo. Dadaanan natin yung Island Cove na dating Pogo, pero I think naalis na dyan, nawala na. Mga na-deport na ata yung mga Chinese dyan sa Pogo operations dyan sa may Island Cove. It's a good thing na rin kasi ewan ko, marami rin kababalaghan dyan. Siyempre hindi na natin babanggitin kung ano-ano yung mga yon, yung mga nababalitaan natin, pero at least marami kasi dyan yung mga illegal migrant workers na Chinese. Mahirap na, di mo alam, syempre, di ba? Although hindi naman lahat, may mga Chinese naman na makikita mo na lalo na yung gusto lang talaga magtrabaho, okay naman, pero may iba pa rin na talagang mga Chinese na iba ugali. Akala mo sila na mga dayuhan, pero sila pa nag-aasta na parang mga lokal dito. Anyhow, that's life, and that's one of the business that thrived nung Duterte administration. May maganda naman sana na idulot, pero sobrahan kasi. Talagang lahat ng bagay na sobra guys, masama. So kaya in moderation nga, sabi nila.
So yon, lumagpas na tayo sa Island Cove. Pinaka-Ayan extension na to. Hindi ko lang alam kung ano yung road na to. Shoutout kay kuya naka Honda ADV. Ganda, naka-set up. May angkas pa yan. Malakas talagang humatak yan. 4 valves guys eh, no? ADV. Top of the line ng scooters ni Honda kasi yan eh. Na small displacement. May tropa din tayo na nakaganyan. Actually yung tropa ka nagpanipis pa ng gulong eh. So mas gumaan ng konti yun. Yan, tingnan mo oh, lakas oh. May angkas pa yan, partida yan. Hindi pa ganun hindi pa ganun maliit lang yung angkas niya oh. Ano din oh. Regular size adult din oh. Hindi naman bata or babae. Pero lakas oh, oh. Overtake ng ganun oh. Oh. 'Di ba? Yan, yung mga ganong tirada guys, huwag nyo susundan basta-basta. O, clear, fire. O, di ba? Ganun ang tirada sa mga, lalo na sa kurbada. Hindi tayo pwedeng kamote riders. Ano lang tayo, chill ride. Kung kaya naman sumingit, pwede, di ba? Tsaka, sabi nga nung ibang mga pinapanood ko na motovlogger, alamin mo yung capacity ng motor mo, then eventually pag alam mo na yung capacity ng motor mo, makukuha mo na yung riding dynamics mo. Meaning ng riding dynamics, kung yung lapad, yung singit, yung arangkada, para alam mo kung kakapusin ka at hindi ka at kaya ng motor mo. Di ba? Ganda nun. Basta safety lang tayo lagi. Ayan o, shoutout kay kuya o, nakaset up yung ADV niya o. May angkas pa yan, ang lakas. May crash guard, check. O, diba, kung mapapansin nyo guys, marami rin talaga naka-ADV. Ayan pa o. Saka relax din kasi talagang dalhin. Relax din siyang dalhin. So sa ngayon, actually ayokong dumaan dyan. Mas sanay akong dumadaan dito, Bacoor. Kasi SM Bacoor. Kasi mas nakakarat-rat dito guys eh. Yung isang diretso. Mas nakakarat-rat ako dyan. Kahit nasabihin mong may pagka-traffic dyan sa may SM Bacoor, saglit lang. Doon kasi, 2 lanes lang. Tapos marami ding mga estudyante, lalo na pagpasukan. Hindi ka makatakbo ng mga pataas 60. Dito may certain point lang, pero the rest ng takbo mo dito usually 60 pataas na. Kaya katulad niya no, 70 na kaagad tayo. 75 ang takbo natin, di ba? Smooth lang. Yan, slow down. Susundin natin. Oh. Saka maganda rin na aware kayo sa kaliwat kanan. Mga kasabay nyo. Tsaka maganda yung daan dito guys. Yung itong anong highway to. Irona Highway, ang ganda lang nung daan, medyo spalto na siya. Smooth, talagang pag binirit mo yung motor mo, mabilis. Okay, singit tayo ng konti. Fire. Ayan. Ito yung bagong X-Force guys, oh, X-Force. Mitsubishi X-Force. Ganda, no? Para siyang race. Pinantapat ng Mitsubishi. Mataas eh, oh. Mataas.
Uso na yung ganyan, parang crossover. Tapos 5-seater lang din. Kesa magsesedan ka ng mga usual sedan. Usually yan ay nauuso sa mga gusto ng mga pamilyang Pilipino. Lalo na kahit isa, dalawa anak. Yung mga ganun na mataas ang ground clearance. Unang-una, may mga madalas ang ulan din dito sa atin. Yung baha, mas manageable siya. Pagka medyo tumataas yung tubig, hindi ka agad basta-basta matatakot. Hindi ka tulad ng mga sedan na Vios, Accent, mga Mirage. Yun, yung X-Force. Nakita nyo naman kanina, ang taas, di ba? Tsaka loaded na ng mga features yung mga bagong kotse ngayon eh. Kahit naman yung mga bagong motor ngayon, guys. Bibili ka ng bagong motor ngayon, dapat keyless na, naka-ABS, kahit small displacement. Meron na siyang start, stop sensor. Yun yung mga basic na sa motor na yun na yung technology ngayon eh. Tsaka safety, importante yung safety talaga. Safety feature ng motor. Ay, salamat. Thank you, Lord. Medyo bumaba yung araw. Kung mapapansin nyo, medyo kumulimlim. Medyo masarap magmotor. Hindi nakakadyahe magmotor. So, yan. Bacoor, Aguinaldo na tayo, guys. Pakaliwa na tayo ngayon. Pakaliwa tayo ngayon. Stoplight lang. Ayan guys, yung side mirror ni Kuya, marami nagpapakapit yan, yung Ducati na tsaka color blue na na side mirror, yan yung uso ngayon eh, parang may anti-glare. Kuya, boss, may anti-glare ba yung side mirror mo? Kulay blue? Meron para pagka nag-high beam yung nasa likod, di masyado silaw. Ayos. Okay. Thank you. Baka may gusto kayo shoutout, Kuya. Imi Vlogs. Yan, mga taga-habay, mga may tropa tayo dyan sa Bacoor, sa Perpetual Village. May mga tropa tayo. Okay, Kuya, ingat. Thank you. So yan, taga-habay pala si Kuya. Pansin ko yung side mirror niya eh. Yun yung mga nauuso ngayon na side mirror. So as I said, hindi tayo magsisingit. Dito tayo sa gilid-gilid dadaan. Motorcycle gliding ang tawag. Ayan na po ang traffic ng Cavite guys. Aguinaldo, main road ng ating Cavite. Imus tayo ngayon. Sorry, Bacoor na pala to. Lagpas na tayo ng Imus. Tayo makasingit. So, ang dami na rin talagang kotse. Tsaka bus. Di basta-basta nakakasingit. Lalo na motor. Kopya, pane. So, doble ingat.
Motorcycle glide. Ayun lang. Ayun lang. Talagang traffic na guys. Kasi alam ko ginagawa pa yung isang daan dito eh. Kaya sobrang traffic din eh. Uy, naku, kakantok. So, yan po ang usual Monday natin. Going to the office. Talagang ang Aguinaldo is one of the busiest road in Cavite. Kasi ito lang po ang isang malaking way na palawas ng Maynila. Kasi after this, SLEX na lang ang dadaanan eh. Wala nang ibang dadaanan kung hindi SLEX. Diba? So kung makikita niyan guys, dyan talaga kayo dadaan. Wala nang iba. Diba? Makita nyo may ginagawa. Hindi naman tayo pwedeng sumingit-singit basta-basta. Sana matapos na rin yan. So shout out sa Ford Everest na walang plaka na umaga. Huwag lang mapapadaan sa may checkpoint. Hop. Hindi kinaya ang traffic, umikot. Hindi, papunta pala siya doon, PLDT. So, eto na tayo guys. Doble ingat lang. And share the road. Yan ang pinaka-importante. Huwag tayong maggit-gitan ng, at lahat naman tayo makakadaan. Basta magbigayan. Ang importante, safe tayo. Woo! So, andito na tayo guys sa Nyog. Jollibee Nyog, overpass. So, yan yung patawid ng Nyog. Kaya medyo traffic dyan. Isang choke point din again dito sa Aguinaldo. So, let's be patient. Ayan na, nag-go na. So, let's go. Yung bus. Ayan o, tignan nyo sa gitna nagsakay o. Shoutout sa inyo, 888. Huwag naman tayo sa gitna magsakay guys. Lahat ng Pilipino ngayon pumapasok din. Alam ko yung mga drivers natin ng bus na kaibigan natin naghahanap buhay lang, pero ayusin sana natin. Okay guys, next choke point is St. Dominic. So nagpapa-stop and go din sila dito if I'm not mistaken. Ay.
Hindi na uubra. Buti na lang lumilim. Hindi tayo masyadong naiinitan, pero nakapanlaban naman tayo, naka long sleeves, naka ano tayo, riding ano, jersey. Malamig sa balat. Tapos medyo naka t-shirt lang tayo sa loob, tapos importante yung gloves para hindi rin nangingitim yung kamay-kamay natin. So yan, go na. Hopefully, magdire-diretso, makatawid tayo. Yan, so yung kaliwa yung mabilis. One lane lang yung papalabas, oh. 4 lanes yung nandito, guys, oh. Makikita nyo yan, oh. So hopefully, magdire-diretso tayo. Yan, kaliwa na tayo. Mas mabilis tayo dito, eh. Yun, nakalabas tayo. Woo! So ito, dire-diretso na to. Mukhang ano na rin sila. Papa-counterflow na, guys. So dire-diretso na to. Tagos na natin ito sa Pote Jollibee. Yan. So makikita nyo, guys, ayan, oh, counterflow. Stop and go yan. Usually ano na yan sa Cavite, norm na yan dito kasi pag sobrang dami yung buhos ng traffic ng papasok, mas maraming papasok na galing sa South Cavite. So kaya ini-stop and go din nila yan kasi mga pabalik naman ng Cavite usually hindi naman karamihan na papasok dyan. Usually may mga i-deliver, may pupuntahan, pero usually hindi naman pumapasok kasi wala naman masyadong business center tsaka eskwelahan. Kasi yung mga eskwelahan, yun na, nalagpasan na natin yun sigurado. Unless ang eskwelahan mo Manila na rin, Paranaque. So yan, yun lang maganda sa motor. Medyo traffic, mata-traffic ka, pero manageable lang pag singit-singit ng konti. Basta gamay mo na yung motor mo, malaking bagay na nakamotor. Makakaiwas ka sa traffic. Okay, let's go. So dadaan tayo ngayon dito, pwede tayo mag Zapote River Drive. Tapos Zapote pa rin tayo, meron ditong new U-turn. Dadaan ka sa maliit na Zapote River Drive na walk na pathway. Okay, yan. Uminit na ulit. Jeez. So oras natin ngayon, guys, 7:54. Mag-iisang oras na tayo nagra-ride. Andito pa lang tayo sa Zapote, galing tayong Gentry. Update lang. So medyo mabagal ang daloy ng trapiko. So sa mga papasok dyan na dito rin kayo dumadaan, shout out.
meron pa kayong ibang alternative na daan papuntang Manila, EDSA or C5, comment down below nyo naman para minsan dadaanan natin sa vlog. Yun, go na. So pwede na tayong lumatrat. Pero yung volume ng sasakyan, hindi natin ano yan guys. Hindi natin makokontrol talaga yan. Yung dami na lang siguro talaga nagpapatraffic dyan. So yun. Instead na nagsapote River Drive tayo, kumaliwa na lang tayo. Umabot naman tayo sa stoplight. Pero yung sinasabi ko, yun doon, yung side na yun, tas dito din kayo lalabas. So okay na rin. Tapos ang next na daanan natin ito, Villar Sipag Road na. Tapos pa SM Sukat na yun. Villar Sipag, dire-diretso na yun. Villar Sipag Road. So yan, ito yung Las Piñas, may malapit sa Las Piñas Hospital. Marami dito guys na nagtitinda ng mga top box. So mura dito nagpakabit daw yung tropa. Almost same na lang din naman ang presyo dun sa mga sa mga shop na legit din. Kung sa mamimili ka na lang ng design, tsaka yung matibay na bracket, syempre yung pinaka-importante yung base bracket. So naghahanap tayo sana ng classic Wala pa akong mahanap na classic, tsaka magpapasadya tayo ng bracket nito ng natin ni Vantab. Kasi wala siyang nabibili, kasi bihira din yung may mga ganito. Tsaka yung iba hindi naman din talaga naglalagay. Parang mas kailangan ko ngayon kaysa sa windshield. Actually windshield yung gusto ko din bilhin sana para yung saboy ng hangin pag medyo high speed. Hindi hindi siya diretso sa katawan mo. So yan, Las Piñas General Hospital. So yan yung isang general hospital dito. I think public to Kaya dami ring pupunta dyan, nagpapagamot. Mga kababayan natin na syempre hindi kailangan ng assistance.